Xavier Leng! Sinapak! Binalibag! At binugbog! Ito ang sinapit ng 33 taong gulang na si Janet Coime. Ayon kay Janet, ang mismong nanakit sa kanya ay ang kanyang bayaw na si Javier Lorena. Habang abala raw ang kanyang mga kapitbahay sa pagbubukas ng taong 2023, siya naman ay binubugbog ng kanyang bayaw. Nag-ugat daw ang galit ng kanyang bayaw dahil sa pagkamatay ng kanyang alagang biik. Dahil sa ginawa ng kanyang bayaw sa kanya, ay dito na siya nagpasya na humingi ng tulong sa ating programa. Magandang hapon sa iyo, Janet. Tanong ko lang, Janet, bakit ka binugbog nitong iyong bayaw? Galing po kaming simbahan, ma'am. Pag uwi po namin, ma'am, pinailaw po. Wala pong ilaw, ma'am. Wala na po yung mga wire, ma'am. Baklas na po. Tapos umalis pa ako ng bahay, ma'am. Nagpakain pa ako ng baboy. Pagbalik ko po, ma'am, wala na pong kausap yung biyanan ko, ma'am. Inano ko po siya, ma'am. Kinausap ko po siya. Matabi, inalis niyo na po pala sa wire. Bakit hindi niyo po kaming inantay galing simbahan? So, pag uwi mo, wala na kayong kuryente. Opo. Okay. Tapos, ang simbag po niya sa akin, sa ka, bakit ako ang pinagbintangan mo na ako ang nagpatay ng baboy mo? So, ibig sabihin, yung pagbabanggit sa'yo ng mga ganyang salita ay talagang sobra ang galit nitong biyanan mo sa'yo. So, pagkatapos no, na pagmumura sa'yo, ano na yun nangyari? Tapos tumakbo po siya papuntang release, nag-inuman po yung anak niya dun sa kabilang bahay po, pinuntahan po. Yung pagbalik po, ayun na po, nanugod na po siya sa release, sinasaktan na po niya kami. Hindi po siya nagtatanong, diretso lang po siya sugod at pananakit po sa akin. Kasi nakakatakot po talaga siya, ma'am. Yung kasama ko po sa bahay, mga maliliit pa po yung mga anak ko, ma'am. Pero depensa ni Javier at ang kanyang biyanan na si Nanay Fe. Oh, eto si Javier, eto yung bayaw mo. Ano yung masasabi mo dito sa reklamo sa'yo ni Janet? Nagawa ko yun, ma'am, kasi yung tara ko na magkulag ko. Sa punot dulo pa lang, inaamin mo na ikaw yung nasa video. Opo. Okay. So bakit naman ganun yung galit mo dito kay Miss Janet? Hindi mo ba iniisip na itong si Janet ay babae at ikaw ay lalaki? Alam ko, ma'am. Kaya nasaktan ko kasi yung magulang ko. Sa unang kanyan, ginulpi yan ni mama eh. Hindi nagreklamo si mama. Pero ayon kay Janet, Sinugod po ako ng nanay niya, ma'am. Piga, sampal-sampal po ako, ma'am. Lumaban po ako, ma'am, kasi yung mga anak ko po, ma'am, sinasaktan po nila ng sinasaktan, ma'am. Ako ang nagsasalita. sige nanay. Sinabihan ako niya ng kung di daw dahil sa akin, di mamamatay yung baboy kasi binuhusan ko daw ng tubig. Kaya namatay. Pero matanong ko lang talaga Nanay Fe, hindi ba kayo yung bumuhos ng tubig para mamatay itong biik? Madam, diyan ang Panginoon, hindi ako pumupunta sa kulungan ng baboy. Kasi bakit? Pagbibintangan mo ako ng baboy ninyong, samantala, hindi naman ako diyan pumupunta. Sino ang nakakita sa akin para matapos ang usapan kung sino nakakita? Doon ako nagalit. At doon na yung pagmumura mo sa kanya nagsimula. Hindi ako nagmumura. Siya nagmura sa akin, kaya nagalit ako. Tatlo ng beses yan. Yung anak ko, yung asawa niya, wala man lang nagawang, o wag kang magmumura sa nanay ko. Agad na rin tayong nakipag-ugnayan sa Barangay Inarado, Daraga, Albay. Dito ay nakausap natin si Lenny Pinlac, isa sa mga lupon ng barangay. Opo, Ma'am Lenny, ano po ang ngayon ang status ng reklamo ni Janet sa inyo pong opisina laban kay Javier? Ongoing po, ma'am. Actually, may second hearing po. Dadaan po kasi yan sa tamang proseso. Madalas na po ba sa barangay nyo ang away ng pamilya nila? Yan pa lang naman ang unang naitala dyan sa barangay. Gayunpaman, dahil iginiit ni Javier na nadala lang siya ng kanyang emosyon at ayaw humingi ng tawad sa kanyang bilas, ay dito na siya nagdesisyon na ituloy ang pagsampa ng kaso laban kay Javier. Ika-5 ng Pebrero ay naganap na ang ikalawang mediation nila Janet at Javier. Dito na namin nadatnang naghihintay sina Janet at Javier. So actually, Quad, this is a public service program. So your intention, your objective po ng barangay para po husayin yung mga problema dito, same with us po. Maya-maya ay inumpisahan sa isang taimtim na panalangin ang pag-uusap upang hiling na sana
ay manaig ang katotohanan at kabutihan sa puso ng dalawang panig. Ako lang nila, sa kabutihan ko lang ako, ha? Sa gitna ng matinding diskusyon ay ilang beses na rin sinubukan ng lupon tagapamayapa na pagkasunduin ang dalawa. Babaliktad po daw nila ako, ma'am. Papailan po daw nila ako. Pero si Javier, sadyang matigas at ayaw magpakumbaba. Sana po na sila magkasundo kasi pamilya lang po ito pinag-uusapan. Kaso po na hindi po si Mrs. Koyme na pumapayag, bilang ama po ng barangay, bukas ng umaga, bibigyan na tayo ng certificate to file action kasi hindi po talaga napagkasundo. Minabuti rin ang programa na muling makapanayam si Nanay Fe pagkatapos ng pag-uusap sa lupon. Nanay, kumusta po ngayon? Ano po yung pakiramdam na nagharap na po kayo? Sana madam, gusto ko tapusin na yan para magkapamilya man lang. Kaya lang, ang gusto ko, yung mga chichiborechi, wag nang iintindihin. Dahil mas lalong umiinit ang ulo. Uy, Bilang ina, nagpasya si Nanay Fe na lapitan ang kanyang anak na si Xavier para humingi ng tawad kay Janet. Ako nun, nagaruloy ang buhay ko nun. 75 ko na ako nun. Ano sinasabi ko sa inyo? Kahit labis na nasasaktan sa pagmamakaawa ng ina, pinigilan ni Xavier ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. At sa huling pagkakataon ay sinubukan pa rin ni Nanay Fe na kausapin si Janet. Subalit, bigo siyang makuha ang kapatawaran nito. Dahil sa'yo, sinungaling ka. Pinalitan mo lahat. Parehas ko kayong mahal. Hindi ako, wala akong inaaping mga. Lahat ginawa ko para sa inyo. Nagpakahirap ako magtrabaho sa company sa abroad. Napadalan ko kayo ng pera. Pati pagsusugal nyo na supportahan ko. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay sinamahan din kami ni Janet sa lugar kung saan siya binugbog ni Javier. Dito po ako doon po siya galing, sir. Dito po sa Riles. May bahay po dito, sir. Diyan po sa may kayo po. Ano po, diyan po siya galing. Yung bahay po diyan sa baba. Diyan po siya nag-inuman. Simula pa daw po yun umaga, nag-inuman po. Tapos simula po siya diyan hanggang dito po. Sinugod po niya ako, sinuntok. Pinagbubugbog po niya ako at binabalibag din po. Nahulog po ako doon sa may parang kalito. Pinuntahan din namin si Javier sa kanyang tahanan para kumustahin. Sir, kamusta po yung pag-uusap po ninyo? Ay, yung naramdaman mo ba nung sa pag-uusap ninyo tapos nagkaroon na ng decision yung hipag mo na si Ma'am Janet? Okay lang, harapin namin. Tinaayos dito, ayusin namin siya talaga. Matapos ang isang linggo, ay muling sinamahan ng team si Janet sa Daraga Municipal Police Station para sa pagsampa ng kaso sa kanyang bayaw. Sa ngayon, kasi meron na siyang certificate to file action galing po sa concerned barangay, in-assist na po siya ating duty investigator. Kinuha na po siya ng testimonya at kinuha na po lahat ng mga dokumento na kailangan natin para makapag-file po tayo ng kaso sa piskalya. Ang kaso na ipa-file natin dito is a less serious physical injury. Po sa medical legal certificate niya, may kuha ng 14 days. Yan po ay kasi merong tatlong kategorya. Yun po ay slight physical injury, less serious physical injury, and serious physical. Pag below 7 days, slight physical injury. More than 7 days is less serious physical injury. Yung time na para siya ay magpagaling, yun po ay kinakount natin para po makapag-file tayo ng kaso kung anong kaso po ang ipapile natin sa kanya. Ito sa ating susunod. Tiniyak naman ng Daraga Municipal Police Station na makakamta ni Janet ang hustisya sa ginawa sa kanya ng kanyang bayaw. Sa ating complainant, huwag po siyang mag-alala. Ang impilan ng PNP Daraga sa pamumuno ng aming hepe na si Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Biausian, makakaasa po siya na lahat pong tulong na kaya naming ibigay sa pamamagitan ng pag-file ng kanyang reklamo ay gagawin po natin. Kaya para siguraduhin natin na mabigyan siya ng hustisya kung ano man po ang nagawa laban sa kanya.
Matapos makumpleto ni Janet ang mga ebidensya at mga dokumento, ay nagtungo na kami sa Regional Trial Court Branch 5 para formal na niyang ihain ang kaso laban kay Javier. Makalipas lang ang ilang minuto ay naisampa na ni Janet ang kaso laban sa kanyang bayaw na si Javier. Sobrang saya ko po ngayon, ma'am, kasi yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko, ma'am, ngayon po, finally po, ma'am, na na-file ko na po, ma'am. Sobrang sulit po yung Ako Bicol Tabang Ora mismo sa pagtulong po. Tutulungan ka po talaga nila, ma'am, sa simula hanggang sa dulo po ng laban, ma'am. Yung mga paghihirap ko po, ngayon po ay sobrang napagtagumpayan ko po. Hindi mahirap ang magpatawad sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kaanak. Pero sa kagustuhan ni Janet na maturuan ng leksyon si Javier, ay nanindigan siya para sa kaligtasan at ikakaginhawa ng kanyang pamilya. Ito ay patunay na walang sinuman ang may karapatang mang-api ng kapwa dahil sa ilalim ng batas, lahat ng tao ay pantay-pantay, anuman ang iyong kasarian.